Mga batas na binalangkas ng mga kabataan sa Eastern Visayas ang naging sentro ng mga panukalang batas na inihain mismo ng Tingog Party List. Ayon kay Representative Judah Sidre, ang mga ito ay simula pa lang ng kanilang paghubog sa mga batang lider para yan sa kinabukasan ng ating bayan. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Julian Bunag, live rin mula sa Batasang Pambansa. Julian! Princess, isa ang mga delegado ng Eastern Visayas Young Leaders Parliament sa mga naging inspirasyon ng Tingog Party List sa kanilang paghahain ng 9 na panukalang batas sa kakabukas lang na 20th Congress. Nagsama-sama sa isang pagtitipon ang ilang mga kabataang leader ng Eastern Visayas Young Leaders Parliament o EVYLP noong nakaraang Disyembre. Ang mga dumalo sa nasabing week-long exercise ay nakiisa sa paggawa ng mga batas at regional development planning. Ang naging pagsisikap ng mga kabataan ang nagsilbing inspirasyon at tulay ng Tingog Party List para makapaghain ng mga panukalang batas na nakasentro sa edukasyon, kapakanan ng mga kabataan, public health at government transparency. Isa sa mga panukalang batas na ito ay ang Student Internship Allowance Act, pati na ang Transparent Appointments in Government Act, Mangrove Buffer Act of 2025, Ecotourism Incentives Act of the Philippines. Kasama rin dito ang SK National Accountability Act, latest Sub-A Peatland Conservation Land, amendments to RA 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act at iba pa. Isang milestone naman para kay Tingog Party List Representative Yeda Romualdez ang makabuluhang impluwensya ng mga kabataan sa pagbuo ng mga pambansang pulisiya. Para kay Representative Andrew Romualdez, hindi lang nagsalita ang mga kabataan, sila'y sumulat at bumuo ng mga solusyon. Dagdag pa niya bilang mambabatas, responsibilidad nilang tiyaking maisa sa katuparan ang kanilang mga ideya. Samantala, naghain naman ng resolusyon si House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List na layong gawing opisyal ang partisipasyon ng civil society groups bilang non-voting observers sa budget hearing ng Committee on Appropriations. Ito'y bahagi pa rin ng kanilang pagtupad sa pangako ng Kamara na isang inklusibo at makabuluhang public participation sa pagbuo ng national budget. Binigyang diin ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng boses ng taong bayan sa deliberasyon ng budget nang sa gayon ay mas matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa ilalim ng House Resolution No. 94, bago simulan ang pagbuo ng 2026 budget cycle, pinahihintulutan na lumahok ang iba't ibang bona fide people's organization bilang non-voting observers sa mga public hearing ng House Committee on Appropriations at subcommittees nito. Princess, ang aksyong ito ay bilang panawagan sa pinanawagan ni Pangulong Marcos Jr. na mas maging maayos ang ang governance ng fiscal framework o fiscal governance at tayakin na nasa tamang prioridad ang pinagtutuunan ng pondo ng taong bayan, partikular na nga sa infrastruktura at sa kalusugan. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.